ngayon dito sa Arms for Marikina. Pinick up ko yung baril ko. Ayan na siya. Rock Island Armory STK 100. Skratado. Reload. Tapos ay paiga. Kasa. Tanggal kasa. Ay. Pwede mo paluin yun. Shooters, is you ready? Ready. Stand by. Kasa. Palit. Patay! Patay na ako! Ay, ba't ako? Takbo doon, meron ka pa. Wala ka na. Puta, palit pa. Are you ready? Ready. Stand by. Tuloy. Pasa. Hey, how's it going? My name is Teronin and welcome sa review ng STK 100. How funny it is na from reviewing headsets, mouse, keyboards, and such or video games, sa gun reviews na tayo, no? So first of all, this is STK 100 ng Rock Island Armory. So I bought this from a gun show. What the fuck? So nabalik ko siya sa gun show. Ang cheap naman ng ano niya, ng casing niya. Tatanggal ako doon. So nabili ko siya sa gun show May 17 ko ata siya nabili. And 2 months siya bago ma-release. Na-release siya kahapon. Dahil nag-down yung system ng FEO. So nagkaroon ng problema. Natagalan ng release. So it comes with the gun case. Sa loob ng gun case, meron tayong yung manual. We have the manual, inspection certificate, who assembled, who sighted, and who inspected, date inspected. As far as I know and as far as I can see, I can tell, yung red dot is properly sighted. Hindi mo na siya kailangan i-sight. Maganda yung pagkakasight. Kung saan nakatutok yung red dot, dun tatama ang bala. Ano? Maganda yung pagkakasight niya. Meron siyang lens wiper, yung parang fabric pen sheet, tools para sa pagtanggal ng red dot, and as well as meron tayong couple of tools din dito kasama dito. We have the screwdrivers, screws for the gun itself, and thread locker. So sabi ng taga-arms for sa akin, maraming nagkakamali, this is not a gun oil. Ito po ay thread locker, so mga screws. Kasi maraming nagbalik sa kanilang STK 100 asking why they gun don't work properly, kasi nilagay nila to, which is super glue kumbaga. So dito yung papel pa, permit to transport, pag nakuha mo siya 7 days ata to, hindi ko na nabasa, and 1 magazine. Pero I bought one from gun show, so dalawa na yung magazine ko kasi plano kong mag shooting competition kung papala rin. So the gun itself,
ito, STK100. So first of all, safety, show clear. Okay, clear siya, so you can see. So meron siyang beaver tail dito. Yung grips niya parang 1911 din. So pag hinawakan mo siya, para siyang bang 1911. Okay, and meron siyang window cuts, Picatinny rail sa ilalim, full aluminum, so mabigat siya. Siguro same weight ng 1911, I'm not sure. So recoil control maganda, sobrang ganda ng recoil control. Siguro hindi pa ako marunong sa double taps, medyo nakukuha ko siya dahil tinuturuan naman ako doon ng kaibigan ko. Pero as far as double taps, kayang-kaya siya siguro ng mga matagal na sa field of shooting, kasi ito yung first gun ko. Pero hindi ako baguhan sa pagpapaputok. Nakapagpaputok na ako before, Beretta, Glock, 1911s. Pero ito yung first gun ko na, first time ko na shoot. Ang ganda. So meron siyang iron sight, hindi siya pa fiber optic, pero as far as I know, pwede mo siyang palitan. Na-screw siya sa ilalim para mapalitan ng fiber optic. Tsaka take note, yung red dot is hindi gumagana sa sobrang dilim na lugar. Dapat meron siyang light source para mag-function well. It's just a cheap, I don't know if it's cheap na red dot, pero it does its job very well even though it's cheap. Battery ng relo, yung bilog, yung parang pang CMOS. Low on and off switch, automatic daw siyang hello, light source. Automatic daw siyang nag-open once na nagalaw yung barrel, or parang some sensor movement shit, mga ganun. So paano siya i-backlash? Parang Glock lang din, purong konti baba dito, pero hindi na natin siya mabaklasin. Trigger safety, wala siyang ibang kahit anong safety. There's no other safety than trigger safety. Striker fired pistol, ano ba? Yung serrated niya dito sa grips, ang ganda para sa akin. Pasmado ako, pero hindi ko siya naramdaman na dumulas sa kamay ko, not even once sa range. Actually parang nagasgasan pa yung kamay ko dahil sobrang aggressive ng ano niya dito ng patterns niya dito. Sa likod naman wala siyang ganong grips, pero it does its job naman. So pwede siyang lagyan ng rubber sheet para formahan, or para din sa aesthetic, or nakakadagdag ng performance sa inyo, pwede rin, no? So nandito yung ano niya, yung serial number and caliber 9mm, makita nyo dito sa kabila, yung branding STK100. Okay, so it's properly lubricated when came out of arms core. And ito yung mga rounds na na-shot ko. Meron akong almost 450 rounds nasa bag ng basyo. Papareload ko na lang siya. Na-break in ko naman na siya ng 100 new Amos 124 grains full metal jacket. So out of 100 siguro 10 yung nag-jam. 10? Basta below 10 lang siya. Pero it does its job well. Siguro dapat ma-break in pa siya. So nilinisan na rin namin siya. And yun pa lang. I will take this gun to the gun range again probably next week. So kahit ano, siguro ang gagamitin ko is reloads. Dahil we don't have that medyo may kamahalan ng brand new 50 rounds. At the same time, natuwa ako sa firing range. Wala akong pang everyday carry dito sa aking firearm. So madali siyang ikasa. Yes, madali siyang ikasa. May kita nyo naman dito din yung, so as far as I know, yun pa lang naman yung nakikita kong reviews or pwede kong ma-comment dito. For below 50,000, below 30,000, it does its job very well, ano? So wala akong masabi. Rock Island made such good firearms. Ito pala yung clip. So ito yung itsura niya pag nilagay ko yung magazine, para makita nyo, ma-visualize nyo. Ayan. Yung magazine niya pala is plastic, or I don't know if it's polymer. Ayan. So may ito pala yung red dot. Yan yung red dot. Yan. Yan yung itsura ng red dot.
So sa beginner nakatulog ko, medyo nahirapan na hanapin yung red dot, no? Pero it's good naman. Kitang-kita mo siya dito. Pero dito hindi mo siya makikita kasi ito lang siya visible sa POV mo. Pero sa POV ng iba, wala. Wala. So, wala. Yun pa lang naman ang aking napapansin dito. Yan, di ba? Ganda, napakagwapo tignan. Meron siyang iba't ibang color, white, pink, teal, tactical which is khaki color, pero black ang pinaka, standard sa lahat para mga namang baril din talaga. Diba? So, that's all yung masasabi ko. Hindi naman ako gun expert, I'm just a gun enthusiast as far as I know. That's all I can tell for now. So, abangan yung next video ko regarding sa firearm na to. So, this will be my first firearm, everyday carry and such. Sana hindi tayo biguin na ito, no? So, thank you guys for watching. Yun lang naman. Peace.